Magandang araw po sa inyong lahat. JDB uli ang inyong abang lingkod. Naku ho, pag-usapan po naman natin ngayon, eto hong si Cynthia Villar. Ayan, sabi ni Cynthia Villar, eh, siguro daw po ay nagalit lang si Presidente Duterte kasi binira ng binira si Sara. Siyempre, ang tatay, pag binibira yung anak, tangina naman, pa naman tayo birahan ng ay, bakit ba usapang birahan tayo rito? Iba pa pumapasok sa utak ko, eh. Naiisip ko yung nagba-basketball. Okey, ulitin natin. Sabi niya, siguro nagalit lang, hindi siya sigurado ron. Nagalit lang si President Duterte. Oh, ano ba ginawa ni Duterte na galit, 'di ba? Siniraan si BBM nung campaign period pa lang, 'di ba? Kaya raw hindi rin siya nakipag-koalisyon kasi andiyan si Marcos. Si Marcos may bagahe, puta na akala mo naman perpekto siya. Akala mo naman perpekto yung kanyang partido. Oh, sa kangkungan naman pinulot nung 2022. Tinaas pa niya ang kamay, kulang na lang buhati ng mga kandidato, 'di ba? Sabi niya, ni Cynthia Villar, siyempre ang tatay 'pag binibira yung anak nagiging defensive, 'di ba? Ano 'yun, ako na lang ang sasalo, gano'n? Alam niyo kung saan po nagmula yung pagbira-pagbirang sinasabi nilang ganyan? Ah, Dun po yung nabuking si, um, VP Sara sa confidential funds na ginastos niya ang pera, sa walang kapararakan. Ibig ko sabihin, ginastos niya yung, confidential funds sabi niya kasi, sa lahat ng, proyekto nila ng, OVP ginagamitan daw po nila ng confidential funds like tree planting, um, yung, para sa munting negosyo, pang-ayuda, financial aid, bukod sa tree planting, libreng sakay at iba pa. Puro ho mga labag sa patakaran ng paggasta ng confidential funds. Isipin mo ha, wala pong immunity ang Vice President from suit. Walang immunity. Pero dapat po kasi sinasampahan niya ng kaso sa malihong paggasta ng pera ng bayan. 'Di ba? Akala ko ba mahalin natin ang Pilipinas, parang si Syukran lang yung mahal nito, eh. 'Di ba? Walang pakundangan, eh, hindi man lamang inisip, confidential fund ito. Personal money ba 'to? Ano ba, baka may guidelines. Dapat na lang nagtanong ng ganyan, eh, 'di ba? Hindi nga niya maipaliwanag mismo yung ano, eh, mismo yung, guidelines, eh. Oh. So, lalo pong lumala ito nung hindi po pinagbigyan ng Kongreso. Dahil hinarang ng hinarang nila Franz Castro ang kanyang confidential funds. Mas maganda yung pagja-justify talaga, ng, Makabayan Black na huwag siyang pahawakin ng confidential funds dahil wala siyang kakayanan para ito po at wala siyang mandato. Civilian yung kanyang, tanggapan, pero ang confidential fund po kasi ay para sa mga civilian offices. Kaya lang, sa kanyang sagot, she failed to convince the House. 'Di ba nakaya niya? Oh, hindi niya maidepensang maigi nung siya po tinatanong na. Natural, ang nakalagay sa constitution natin, kailangang i-scrutinize, busisiin. Puwedeng ngang bawasan ng Kongreso, hindi puwedeng dagdagan ang proposed national budget. 'Di 'di ba? Hmm. Kay Sara sabi niya, "Hindi na po ako interesadong isulong pa ang, CF, pero sana yung nilagay ninyo sa mga militar-militar diyaan, ilipat niyo na lang dun sa ano, sa ano ba yun, learners nila." 'Di gano'n din, mapapadpad rin yung 650 million pesos na kabuuan ng confidential funds, 150 sa OVP, tapos sa DepEd ay 600, 'di ba? Sa kanya ring mga kamay mapupunta. Oh, hindi napagbigyan, do'n na po sila nagwala. Inaway na ni Digong ang Kongreso, may pa-open the book na sila Mr. Sasot naman, hindi mo pera 'yan, yung MOOE.
'di ba? Pero wala po sa kanila, wala sa kanila would care to go to the House of Representatives and then i-avail yung sinasabi ng saligang batas that the book of accounts must be available to the public. Yung book of accounts ng House of Representatives. Ah, 'di ba? And then akala nila hindi na po mauungkat, walang nakakaalala ng 51 billion pesos bigay diyan po kay Congressman Duterte, kay Pulong. Oh, congressman ng first district ng Davao, 'di ba? So ito pong ginagawa ni Cynthia Villar, ano lang, kumbaga pinapa-ano niya, pinapahupa, 'di ba, yung pagkainis ng mga tao sa kanilang tatay. Sabi niya, um, I think it's a natural reaction ng isang tatay. Tanginang yan, natural reaction, buong bansa guguluhin, hindi nakakuha ng 650 million confidential fund. Gobyerno ang gustong i-take over. Tama ba yun? Eh di sana kung pagiging defensive, inisa-isa ni Digong, inaawayin kung sino-sino yung umaway sa anak niya. Eh, yung problema, pinagbibintangan nila, di ba? Sabi ni na Harry Roque, si FL daw ang may pakana kung bakit natanggalan ng pondo si BP Sara. Paano magiging yun ang may pakana ng baka tapos hindi rin naman siya sigurado? Puro bintang. No. Kaya sabi niya, kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Tama yun. Hindi na ako makikipag-away. Tama rin yun. Wag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo ang ating presidente, di ba? Tama naman yun. Ay, hindi ko lang gusto rito is yung pangungonsinti niya sa ginagawa ni Digong. Sus Maria Joseph Cynthia Villar. Di ba? Yung mga ganong klaseng pananalita, yung aksyon nila, ah, para sa kanya pala, wala lang yung ganon. Regardless na maraming mga Pilipino na nagpaniwala sa katarantaduhan, Digong. Hmm. Sabi, isa pa yan si Villar, defender ni Digong, kasi maapektuhan ang kanyang negosyong realty sa panahon ni PBBM. Oh, tama yan. Tignan nyo na lang. Kung sakali pong magkaroon tayo ng makalusot ng economic provision sa charter chains. Merong mga foreign entities na magiging posibleng kakumpetensya na ng kanyang negosyo. Di ba? Ay, nako. Sarah, 125 million. She spent 14.3 million a day for 11 days. Pero saan? Diba? Pulong, 51 billion. He spent 46.9 million daily for the period of 3 years. Pero saan? Utang ng Pilipinas nang umalis si Pinoy, 5.6 trillion. Sa panahon ni Dugong, naging 12.9 trillion. At 12 projects lang nagawa. Nasa ng 7 trillion. Diba? Nasa Inidoro daw. Sabi nila malinis, pero ang totoo po, putang is malinis yung nakarang administrasyon. My goodness, ang nagsasabi niyan, hunus dili kayo. Tingnan nyo na lang ang Farmally. At saka kung talagang, tawag dito, talagang malinis yang administrasyon noon, bakit ipinagbawal ni dating Pangulong Duterte na dumalo ang kanyang mga cabinet secretaries sa anumang pagdinig ng Kongreso o ng Senado? Ginaya niya yung kay Gloria Arroyo na kinakailangan pa na humingi ng approval ng presidente. Oh, 'di ba? Kung malinis at walang tinatago, ayaw mapaimbestigahan. Hmm. Sabi ni Banateros Camotes. Konti na lang kayo naniniwala sa bangag ng Pangulo. Talaga lang Ang hirap sa inyo, sarili nyo, ginugoyo nyo eh. Ay, kung marami kayo, bakit nung March 12, hindi man lamang kayo naka 1.5? Ha?
Yung tangkanin yung paglusob sa Malacanang, eh, baka nga ikaw absent ka rin, eh. Oh, nung March 12, ano naglabasan dun? Mga imahe ng mga demonyo. Dahil po saan? Ha? Sa napakalakas na enerhiya na hindi maganda mula po ron sa mga tao na nasa ground at nagdadadamba doon. Akala mo inaalihan ng masasamang espiritu. Hmm. Ilan yung nagsuguran doon ng mga icons ninyo? Digong. Anong nangyari? Parang na mild stroke doon, 'di ba? Bukod pa doon, si VP Sara. Puro expected talaga makakapaghakot ng mga tao. Robin Padilla. Ano, akala nila yung bumoto sa kanyang 22 million susulpot doon. 'Di ba? Ilan po yung mga posibleng makapaghakot ng tao? Sana nga nagdala pa kayo ng mga babaeng malalaking bobelya ron eh. O baka sakali dumami kayo, magiging kayong 3,000. 'Di ba? Sugurin kayo ng 1,700 ng mga manyakol. Pero hindi pa rin sapat para malusob niyo Malacanang. But that was the goal. Pababain si BBM. Tapos silusubin ng Malacanang para mapuwersa siya na bumaba sa pwesto. Eh kung matakot nyo, di ba? Tapos ano nangyari? Hindi raw sila aalis forever doon. Hanggat di bumababa si PBBM. Eh hindi pa nga bumababa, sila na nagsilayasan eh. Iniwan nila yung lugar pagka panghi-panghi. Sige nga kung talagang marami kayo, paano nangyari yun? Yung bilang nung March 4 hanggang nung March 12, eh wala namang nagbago. Kayo ipareho lang din. Kahit fake news na yung March 4, 50,000 ang dumalo, which is impossible. Halata ho mga ano yung mga ayasib. Hindi ho mga taga Manila o sanay sa Maynila o talagang may mga sapat na aral para sa Mascom yung nag-post eh. Na hindi man lamang naisip kung ilan ang pwedeng capacity ng Liwasang Bonifacio. Hmm. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Carlos eh, lagot ang candidacy ni Camille. Mas kilalangoy pa siya sa basura. Yung kanilang anak. Eh mukhang yun ang patatakbuhin niya. Kapalit niya sa Senado. 'Di ba? Ay nako. Iwan nga muna natin ito. Lintik na yan, Cynthia Villar. Konsentidor.